So, hello class, part number 2 ng ating recording. Pinaka-comprehensive. Medyo mahaba kasi yung last week eh. So now, what I have here is, meron tayong turntable. No? Ito yung pinaka-easy way to create play blast. No? Kasi baka yung scene ninyo is medyo maliit, hindi magkakasya yung camera, or medyo tricky if gagawa tayo ng walkthrough. No? Pero it's up to you if you want to create a walkthrough for your scene. No? Si turntable kasi is showing all of the angles nung inyong design. Mapa-character man yan, environment, or anything, maski props. No? So how do I create a turntable? So let us delete this para start tayo from scratch. So what I have here is ang ating scene. Halimbawa man is maliit lang ang ating structure. No? Even though massive siya, pwede pa rin yan gawa ng turntable. So ang gagawin natin is select nyo yung objects, lahat, character, props, structures. So, select nyo lahat ng scene, nasa scene niyo. Make sure lang na walang stray objects like meron ditong cube sa side. Halimbawa, merong spear. Gawa ko ng kuwari. Halimbawa, meron dyang spear. Pagka sinelect ko yan, most likely, pag nag-press tayo F, no? Ano ba yung F? May mga gumagamit ba ng button na F? Ang F is frame selection or ifo-focus mo siya dun sa selected object. No? Delete ko lang yan. Make sure na walang selected. So, punta tayo ng perspective. So, selected si object. Press F and then gawin kong bird's eye view. Sabihin na natin like this. No? Now, to create turntable, so, usually kasi si Maya 2022 is iba. So, I am still using 2022 kasi ito yung pinaka-stable na nagamit ko. Since then, and then go to find menu. Kapag hindi nyo siya makita, halimbawa lang naman, ano? Try natin, turntable. Type nyo lang siya. So, turntable. Press enter. Ayan, nandito daw siya sa animation. Visualize, create turntable. So, nandito na tayo sa animation, visualize, and create turntable. So, click natin yung box icon. Close na natin tong si find menu. So, usually ang default niyan is 24 frames which is 1 second lang. So, since nabanggit ko kaganina sa part number 1, ang kailangan natin is 6 seconds. No? Gawin natin yung 144. So, 144 is 6 seconds. Now, it's up to you kung ano gagamitin nyo. Clockwise ba or counterclockwise? Pero gagamitin ko sabihin na natin clockwise. Okay na yan. Huwag na natin RT yan. And click nyo si turntable. No? Dapat selected si object Take note. Once I click si turntable, gagawa ng bagong group si Maya on your outliner. Yan yung inyong turntable. So name natin si group ng turntable. Yan. Now, click natin yung play. So kapag nag-animate kayo sa time frame, make sure na ang animation preference niyo is naka-play every frame and 24 FPS times 1. Pag naka-free yan, most likely ang bilis ng movement movement ng frame sa timeline. So eto, i-click nyo lang si running man icon. Tawag ko dito is running man, mas madali siyang matandaan Now, if we hit yung play, mapansin nyo, okay naman. No, okay siya. But meron siyang ease out and is in. Or is in or is out. Depende dun sa software na ginagamit nyo. Kasi naabutan ko pa yung Adobe Flash. Iba yung term. So most likely ang ginagamit nyo ngayon is Adobe Animate na. Diba? So to fix that, punta tayo ng animation editor and then graph editor.
So, while selected yung inyong turntable group, papansin nyo merong curve dyan. Lahat ng may animation, nandito nakalagay. Pwede nyo yan ayusin yung movement. Gagawin ko siyang linear tangents, which is nandito. Or pupunta kayo ng curves. Nandito si linear tangent, I think. Ayan, linear. Click natin. Ito. That means, ang movement ng ating camera ngayon is magiging, ano na siya, linear, robotic movement, no? So, para magbuka siyang seamless, I usually type in 143. Tinatanggal ko yung last frame. Para kapag nag-play blast ako is seamless siya. So, I think that's okay. So, right-click natin yung timeline. And then, nandito sa play blast. Click yung box icon. And may lalabas na bagong window. And quality, gawin natin 100. Format AVI. Usually, I don't touch this. And encoding, none. Gawin natin scale 1. And nakalagay dito yung file path ko. Usually kasi naka-off yan. Remove temporary files. So, isi-save to file ko siya para alam ko mismo kung saan nilalagay ni Maya yung playblast ko. Minsan kasi kung saan sang file directory. No? Now, click natin sa playblast. Hide naman natin to. Okay. Yan. So, once I click playblast, overwrite daw natin. Yes, overwrite natin. So, ano ba usage ni playblast? Draft preview siya ng animation or camera movements. Usually, chinecheck yan ni animation director or cinematographer or ng lead ninyo, team lead sa animation. So, usually, nagpapa-play blast ako sa props na pinapagawa ko rin. Or even though sa, sa camera movements, especially sa animation, no? So, hindi nyo na kailangan mag-render, preview na lang ipapasa nyo. Which is mas mabilis. Imagine, i-render nyo 144 frame. Tapos i-reject din pala nung director. So, sayang yung time, no? So that way, nami-minimize yung error or makakapag-save tayo ng time. So now, usually, ang playblast is nagiging, minsan nagre-render siya ng 1 gigabyte. Actually, hindi siya render. Ayan. Pansin nyo, 300 MB. Sir, papasa ko po ba ganito kalaki? No, huwag kayo magpapasa ng ganito kalaki. Most likely, hindi tatanggapin ni Canvas yan. Pag di yan tinanggap ni Canvas, hindi kayo nakapag-submit that week. Important na i-compress nyo siya. Which is yung binigay kong link para mag-download ng free software. Magagamit nyo siya most of the time, lalo na sa mga projects ninyo. So, let's say, yan, si Handbrake. Natin si Handbrake. So, nag-download na tayo. Once na na-install nyo na si Handbrake, magko-compress na tayo ng file, video files. So, let me open si Handbrake. Ayan. So, ito si Handbrake. So, imagine 300 or 400 MB. No? Usually, i-compress yan into smaller size. No? Minsan, lossless pa nga eh. Minsan si After Effects, nagre-render yan ng 100 gigabyte file. Tataka kayo, naubos na yung hard drive space nyo dahil lang kay After Effects. Kasi sobrang raw nung nare-render niya, output niya. So to compress that, drag and drop nyo lang siya dun sa Handbrake. Yan. Ngayon, I don't usually touch the preset. Ang i-click ko na lang is name natin ito lang. Ito yung file path. Yan. So, i-click ko na lang start encode. Make sure na alam nyo kung saan yung path ng inyong compress na file. Okay? Start encode. Yun, bilis, di ba? So, imagine, class, yung 400 MB naging 1 MB. So, i-play natin.
Ayan. So, halos same din yung result. So, I recommend class na i-save nyo na rin tong handbrake. Kasi sa mga projects nyo, lalo na sa mga motion graphics artist, no, pwede nyo ito magamit on your scene para mag-compress ng file. So, so if you have a question dun regarding sa submission, ito lang po ang ipapasa ninyo, turntable or walkthrough. And then, next session, magre-render na tayo. Or sa mga habol, pwede pa humabol. Pero most likely, ipapastart ko na kayo sa rendering. Yung pinasa nyong turntable or walkthrough, yan po yung i-render nyo next week. So, kumbaga, chill time na lang kayo at maghihintay kayo ng output. Most likely, matatapos naman yan within an hour or within 2 hours. And then next week, next week, ilalagay na natin siya sa After Effects. No? I-render na natin siya as footage. Pero let us optimize yung scene niyo. Kapag may concerns kayo, please message me sa Canvas kung gaano katagal siya mag-render. Kasi i-check ko naman isa-isa yan eh. O, titignan ko kung pwede nyo nang iwan for rendering yung animation or turntable or walkthrough ninyo. So, okay class, good luck sa finals. And if you have question, please message me sa Canvas. Or pag meron akong time, sa Discord. So, medyo busy lang ako. Okay? Okay, good luck.